Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Sag ay all that glitters. Ayan. So, hindi lahat, no, nang nakikita ninyo, Sagittarius is yun talaga ang totoo. 'Di ba? Hindi lahat ng nasa surface is yun na yun. Yun na ang kabuuan ng kung ano man ang bagay na yan na tinitignan ninyo. So, this is reminding you that hindi lahat ng kumikinang na nakikita ninyo ay talagang valuable, ay talagang maganda, ay talagang yun ang kung ano nakikita ninyo sa surface, ay yun na talaga yun, no? Hindi ganon ang ganap dito. So, you may dig deep, no, sa kung ano man ang sitwasyon na to, whether that is opportunity, whether that is tao, no, kahit ano man yan or bagay, do not be deceived by appearances. Okay, yun ang sinasabi nito sa inyo. So kailangan pa ninyong kilalanin pa, lalo na kung tao yan. Kung opportunities naman, you may need to do some extra na pagtatanong, pag-aaral about that, yung mga ganon. So do not be deceived by appearances. We have observer. Ayan. You may need to do some kind of observation sa ngayon. Parang related yan dito sa all that glitters energy na sitwasyon na wag muna kayong magdesisyon sa ngayon. Kailangan pa ninyo na mag-obserba. Kailangan pa ninyo siguro na magtanong-tanong. Kailangan pa ninyo na makiramdam. No? Yung ganon. Para nang sa gayon hindi kayo mabudol kumbaga. No? Wag kayong masyadong hindi kayo yung magdedesisyon agad-agad. Okay? So, pag-isipan din nyo muna kung ano yan. Mag-research muna kayo, magtanong-tanong kayo. Dig deeper into it, okay? So, what else? We have clean it up. Ayan. So, decluttering, no? Ang ganap dito ni Sagittarius. It could be decluttering of yourself, decluttering of your life, or decluttering of your physical space. Maaring ganun din ang ganap dyan for some of you, Sag, no? Declutter your physical space kasi sometimes talagang malaki din ang epekto, no, ng kalat sa physical, sa ano natin, sa living space natin. Malaki din ang epekto niyan sa pag-iisip natin, sa nararamdaman natin. Kapag chaotic ang dating sa atin ng nakikita ng mga mata natin, parang naguguluhan din ang kalooban natin. Kung lalo na kung meron tayong mga decision making na kinakaharap, parang mas nahihirapan din tayo mag-isip, hindi ba? Kasi parang kaibigat din ang nararamdaman natin na nakikita natin ang kalat din ng physical space natin, hindi ba? Kaya maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, you may do some kind of cleaning up talaga ng inyong living space dito for some of you. So, let's see what else. We have joy. Napakaganda naman. There are reasons dito para kayo ay maging joyful. Maybe there are blessings coming in. No, maaaring may mga opportunities yan in various areas of life na parating dito, kaya naman kayo ay mag-enjoy, kayo ay talagang magiging masaya, yung ganon. So, what else? We have knowledge. We have number 1. This is new beginning energy. Number 1 is fresh start. Number 1 is a beginning, diba, of something. Kaya, maaaring ang iba sa inyo dito magsisimula ng bagong endeavor, bagong paniniwala, bagong step towards something, no? Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Maaari din ang iba sa inyo dito magsisimulang mag-aral, magsisimula ng bagong course, magsisimula ng bagong journey ninyo sa pagre-research or going back to school ang iba dito. For some of you, maaaring ganon ang ganap, no? So, good luck po. We have number 44. Ayan. So, meron na tayong dalawang synchronicity dito nakikita ko. So, we have number 22, which is a very powerful number because that is a master number. So, I suggest po, Sag, pakitignan po ninyo ang master number 22 at ang number 44 dito because those are synchronicities and that has, additional information or additional
input para sa iyo na kailangan ninyong malaman or kailangan ninyong marinig, no? Dito naman, feeling ko, ano talaga ang iba sa inyo dito, focused kayo on your personal growth or focused kayo dito sa inyong pag-evolve, pag-thrive, 'di ba? Pag-grow as a person. So maaring ganun ang sisimulan ninyo ngayon. Maaring yung energy na to, the new beginning energy is maybe you are focused on developing yourself. Maaring ganun ang sitwasyon dito ng iba. Maaring yun ang gusto ninyong gawin sa ngayon, no? Mas i-develop pa ang inyong sarili, ang inyong mga kakayanan, mga ganon. What else? We have 5 of Pentacles energy. Some of you, maaaring itong pinanggagalingan na sitwasyon. Pero, since this is 5, so there is change, diba? 5 resonates with change. Kaya ang napipick up ko dito dahil nasa tapat siya ni Joy, tapos na to or patapos na to ang sitwasyon na to. Kung ano man ang paghihirap, financial difficulty, trabaho, problema sa trabaho, sa career ninyo, or sa source of income ninyo, maaaring ito na yung na-experience ninyo recently and you are coming out of that situation, no? You're breaking away from this situation na ngayon, kaya kayo magiging masaya na, diba? Meron tayong joy energy, kaya most likely, masusolusyonan na kung ano man ang problema na ito, pangkaperahan or source of income. You are, leaving this problem behind you na at magiging masaya na kayo. So, maaaring may solusyon na yan. What else? We have 4 of Pentacles. So, most likely, ito yung gagawin na ninyo sa ngayon. Dahil masosolve na ang problema ninyo sa pera, maaaring magkakaroon na kayo dito ng pera, may dadating na financial blessing sa inyo. Kaya, inaanyayahan kayo dito na from here on, Sagittarius, dahil nanggaling kayo sa sitwasyon na siguro nagkulang kayo, hindi kayo siguro magaling mag-budget, or hindi kayo yung parang yung financial discipline ninyo ay masyadong hindi ninyo na maintain yung ganun ba. So now na nakalampas na kayo dito or makakalampas na kayo sa sitwasyon na to, from here on, moving forward, inanyayahan kayo ng 4 of Pentacles energy dito to learn on how to be disciplined pagdating sa paggagastos, pagmamanage ng inyong pera. No? Learn to manage your money or your resources wisely. No? From here on. Sa gayon, as much as possible, ay hindi na mangyari kung ano man ang mga pagkukulang sa pera or mga paggagastos na wala sa hulog, kumbaga, wala sa plano. Ano ba yun? Yung mga spending na impulsive, kumbaga, no? So, maiiwasan natin yan kung pag-aaralan nating mabuti ang pagpapalakad ng ating mga finances, hindi ba? So, we have the sun energy. So, definitely, mawawala talaga dito ang mga problema ninyo sa Sagittarius because the sun is going to cut through the darkness sa buhay ninyo. May miracle dito na maaaring mag-unfold sa buhay ninyo, di ba? The sun is about happiness. This is about joy. This is about success, material success, and all kinds of successes ay maaaring dumating na din sa buhay ninyo sa ngayon. Pagtatagumpay din ito sa mga problema ninyo. So, most likely talaga, walang problema ninyo dito, pangkaperahan, ay talagang masusolusyonan nyo na yan. With the sun energy, nagsasabi ito na magliliwanag na ang buhay ninyo. Kung ano man ang kadiliman, ano man ang problematic, ano man ang chaotic, ano man ang difficult situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito sa Sagittarius, there is a chance na talagang mawala yan, ma-dissolve na yan, matabunan na yan ng positivity, matatabunan na yan ng solusyon kung ano man ang mga problema na yan. So, good luck! And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.